Isa na namang maganda at mapagpalang umaga sa inyo mga kagala ko. Umaga at araw. Kumusta kayo? Ayan. Hello at shout out kay Kuya Mac Giver from Florida. Namiss niyo yung pagbablog ko. Kaya yan, magbablog-vlogan ulit tayo ngayon. Para namimiss daw kasi niyang makita yung temang ganitong kabukiran. Ayan, paano natin uumpisahan ang ating isang magandang araw at umaga ngayon? Mangangahoy ako sa gubat pero bago ako mangahoy, magpapalit muna tayo ng paliguan ni Biwan at ni Bito. Hindi kumpleto ang buhay bukid kapag wala kayong mga kahoy-kahoy na ganyan sa baba ng inyong lutuan. Ayan, punta na tayo sa ating kulungan ng manok. Ipapakita ko sa inyo ang ating mga sisiw. Nung isang araw mga kagala, busy ako sa paglilinis itong kulungan dito sa loob. Ayan oh. Nilinis ko yan, tinanggal ko yung mga kung ano-anong masyadong marurumi tingnan. Kasi nga ang gusto ko, kahit kulungan lang yun ng mga hayop o gusto ko pa rin malinis. Hindi lang naman yung panghayop, ipang tao rin yan kapag may gustong pumasok dito. Hindi naman yung mukhang kapapasok lang, parang gusto na agad lumabas. Ang dami dyan dating mga nagkalat-kalat na mga, yung pinagbunutan nung kami nagkukupra pa noon. Ayan, tinanggal ko na. Ayan. Ang dami dyan dati oh. Ang natitira nilang nakalat ay hindi may iwasang panlalagas ng balahibo ni Biwan at ni Bito. Ayan, pakita ko muna sa inyo ang ating mga sisiw. Ayan si Biwan at si Bito kasama si Marikit. Linis ng balahibo ni Biwan at ni Bito oh. Palibasa laging linis yung kanilang paliguan. Kahit nasa batya lang yan pero masayang-masaya sila sa paliligo nila dyan. Komportable na sila. Ayan, o diba? Kakatuwa sila. 5 pa rin kasi ang dami ditong uwak mga kagala pero dahil parang natatakot din sila siguro iniisip nila baka itong lambat ay patibong. Talagang kahit sila nangangalat ang mga uwak din sa paligid oh. Hindi talaga nila magawang lapitan dito sa loob yung aming mga sisiw kasi siguro iniisip nga nila baka hulihin sila o Kaya komportable naman sila dyan. Saka kahit yung mag-asawang lawin pabalik-balik dito sa paligid yan. Palipad-lipad sila dyan sa, sa mga gubat-gubat na yan. Nakikiramdam siguro, pero hindi nila magawang makapasok dito sa loob ng lambat. Siguro marahil takot nga sila. Tala! Ligo na kayo. Malinis na ang inyong paliguan. Kunwari pa yan ayaw. Sama ka. Halika na, halika. Dito. Nasa si Tane. Dito sa mama. Ano na alam mo kapag nangangahoy, nakikipag-agawan ka talaga? Ha? Lakad, takbo. Palusog na tayo dito sa sa ating pagkakahuyan. Isinama ko na si Totoy pero kung tutuusin pwede ka naman siyang iwan sa bahay at para manood lang ng cellphone. Kaya na syempre alaga ko yan, nag-aalala naman ako. Baka mamaya wala kasing tao sa kabila sa bahay din ng ate ko. Tapos kung siya lang mag-isa sa bahay ng iiwan ko baka mamaya kung ano pang mangyari. Pero sabi nga baka may mag-comment dyan bakit isasama ko igubat. Hindi naman ito tutaling gubat saka kumbaga ang pag-iingat naman dito pwede ka naman mag-ingat bago ka lumusong kung saan ka lulusong, kung saan ka aapak. Mag-iingay-ingay ka muna para kung sakaling may ahas, mabubulabog, aalis sila. Ang ahas naman, hindi naman yung basta nang aatake kung hindi masasaktan. Tulad yan, ito lang naman yung pagkakahuyan namin. Pakita ko sa inyo. Diyan lang naman kami magkakahoy. Hindi naman yan talagang tutaling gubat na gubat kasi natabasan na nga yan. Kung sakali man may ahas, kitang-kita naman agad natin. Halika, Totoy. Yan, tulad yan. Kita mo naman agad ang dadaanan. Kung may ahas o man. Ayan kitang-kita napakalinis Kaya hindi naman makakapag-alalang kung ba't isinama ko pa ang bata. Masigurado pa ako dito pagkasama ko siya. Si Max. Si Max nagulungan ng buko ng niyog. Nagalit siya, akala niya hinahabol siya. Sige, laro pa. Ano ka ngayon?
Ayan mga kagala. Tama na muna yan kasi isang sako lang naman yung kukunin ko para maiuwi sa bahay na kahoy. Kahit isang araw man lang, isang sako yung makahoy ko, malaking bagay na yun. Hindi na rin si Di ang gagawa kasi kapag dadating naman niya ng bahay, ay pagod na rin siya para sa pagtatrabaho. Kaya yung pangangahoy, ako na lang yung gumagawa. Pero kapag naman siya pahinga talagang, minsan kahit pagod, pag talagang gusto niya akong tulungan, tinutulungan naman talaga niya ako. Kaya lang minsan sabi ko nga, ako na laang at wala namang ibang ginagawa. Tama na muna yan, yan dami ng tinahoy ko na yan. Magsasako na tayo. Tama ng isang bit-bit lang pa uwi. Tapos bukas naman ulit isang sako. Maganda na yung habang mainit pa makapag-ipon tayo ng ating mga kahoy para iwas gastos na rin sa pagbili ng gas o kaya ng pagbili ng uling. Kaya mas pinipili na lang talaga namin magkahoy na lang. Ayun mga kagala, magpapahinga lang muna tayo ng konti bago tayo magsako nitong ating mga iuuwing mga panggatong. Pero bago ang lahat, syempre hindi ko makakalimutan, kahit nasa guba tayo, magka-shoutout pa rin tayo sa mga pangunahan nating mga viewers. At ganoon din sa mga kahit hindi nagpapa-shoutout. Maraming salamat sa inyong pagdaan dito para manood ng aking mga ina-upload na mga vlog-vlogan. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Nabutan tayo ng tugtog. Ayan, syempre dala-dala ko to, nasa likod ko lang. Okay, umpisahan na natin. Shoutout kay Jenny Villanueva from Sursogon. Shoutout kay Paputs Pahilan from Simara Island, Romblon. Shoutout kay Judy Bailon from Bulacan. Shoutout kay Lai Lane Tobias Suyat from Bulinaw, Pangasinan. Shoutout kay Susan Fresnido Makapagal from Sorsogon. Shoutout kay Consuelo Almari from Tanawan, Batangas. At syempre shoutout kay Mac Giver from Florida. Kuya, maraming salamat sa iyo kasi nung mga ilang araw hindi nga ako nakakapag-vlog, hindi ako nakakapag-upload, pero tuloy-tuloy ang panonood mo ng mga dati kong mga videos. At saka hindi ka nagsasawang mag-comment at mangumusta kahit sa pag-comment lang. Maraming salamat sa iyo. Sabi nga, bibihira yung mga tao na ikipagkwentuhan sa iyo kahit sa mga ganong paraan mo. Ako nakilala sa pagbibideo-video lang at doon mo ako naobserbahan, pero lagi ka naghihintay ng mga ina-upload ko. Kaya maraming salamat sa iyo. At syempre maraming salamat na rin sa mga biglaang napapadaan para manood itong mga ina-upload ko. Thank you so much na rin po sa inyo. Kung nasaan man kayo naroroon ngayon, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat at mag-iingat po kayong palagi lahat. Ayun. Okay, tara na, magsasako na tayo ng ating mga hinahoy para tayo makauwi na rin. Okay, tara na mga kagala. Uwi na. Salamat po. Bukas ulit. Salamat. Bukas ulit. Ayun pala. Ayun oh. Ay, nakaraos mga kagala ng isa. Dito mga kagala, hindi naman ito dinadamdam na trabaho dito. Kasi talagang ganito dito sa atin sa bukid. Lagi nangangahoy, ordinaryong gawan ang pangangahoy para may maigatong. Kaya okay lang yan, walang sasabihin kawawa naman siya ang gumagawa. Walang ganon, talagang ganito ang gawain dito. Kaya tara na, uwi na tayo. Nang tayo makapagluto na. Daya mo, nang iwan ka. Nang iwan ka naman. Paayos-ayos kanina eh. Ay, thank you Lord. Sa bahay na tayo. Yeah. Okay mga kagala, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog na ibinahagi ko sa inyo para sa araw na ito. Ayun, shoutout ulit kay Kuya Mac Giver ng Florida. Thank you sa iyo at salamat sa pag-aabang mo sa aking mga ina-upload na mga vlogs. Kaya nga minsan kapag hindi ako nakapag-upload, alam mo na, may time na may sakit din akong tamaritis. Pero kapag naman talagang nahisiyahan din ako sa mga ibinabahagi ko sa inyo, kahit mahirap kaya mga kagala talaga gumawa rin ng pagbablog ng mga content. Pero minsan, dahil nga natutuwa rin naman ako sa mga simpleng ganitong pinagagawa ko, may nasisiyahan din at may natatanggal ang pagod. Relax nila. Kaya gumagawa din naman ako para may mapanood din kayo. Okay, hanggang dito na lang mga kagala. Mamaya ko na ito ikakamada sa ilalim kasi magluluto muna tayo. Maraming salamat sa inyong pagdaan. Maraming salamat sa inyong pagtambay. At mas maraming salamat sa oras na inyong ibinigay. Thank you so much for watching mga kagala. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye!